Nagsisimula ang X-Men Origins Wolverine sa Canada noong 1845, kung saan ang isang batang lalaki na nagngangalang Victor ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid, binabantayan ang kanyang may sakit na kapatid na si James. Si James ay lubhang nanghihina. Maya-maya, dumating ang isang lalaki na nagngangalang John Howlett upang tingnan ang lagnat ng kanyang anak. Biglang, sumugod ang ama ni Victor papasok sa pinto. Sumisigaw para kay Elizabeth, ang ina ng mga bata. Pumagitna si John upang ipagtanggol ang kanyang asawa, pero isang malagim na pangyayari ang naganap. Binaril siya agad. Nang makita ni James ang kanyang ama na wala ng buhay sa sahig, napuno siya ng matinding galit, at sa sandaling iyon, biglang lumabas ang matutulis na butong kuko mula sa kanyang mga kamao. Nang hindi nag-iisip, sinugod niya si Thomas Logan at ibinaon ang mga kuko sa tiyan nito. Habang namamatay, ibinunyag ni Thomas ang isang nakakagulat na katotohanan. Siya pala ang tunay na ama ni James. Si Elizabeth, na labis ng kinilabutan sa nangyari sa kanyang anak, ay itinuring siyang isang halimaw. Walang ibang pagpipilian si James kundi tumakas papunta sa kagubatan, pero hindi siya nag-iisa ng matagal. Natagpuan siya ni Victor. Sa una, inakala ni James na nais siyang gantihan ng kanyang kapatid. Ngunit sa halip, pinili ni Victor na samahan siya. Mula sa araw na iyon, hindi na naghiwalay ang dalawang magkapatid. Sa paglipas ng mga taon, magkasama silang lumaban sa napakaraming digmaan. Kahit ano pa ang mangyari, putukan man o pagsabog, hindi sila namamatay. Si Victor ay isa ring mutant, may mga kapangyarihang parang hayop na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at bilis. Ngunit hindi tulad ni Logan, ang bagong pangalan ni James, si Victor ay naging malupit at nasisiyahan sa karahasan. Hindi sang-ayon si Logan sa marahas na ugali ng kanyang kapatid at sinisikap niya itong pigilan. Sa kabila nito, nang mahuli si Victor ng mga sundalo, nanatili si Logan sa kanyang tabi. Pareho silang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad, pero dahil hindi sila mapatay, ikinulong sila sa isang madilim at maruming selda. Tila doon na sila habang buhay makukulong, hanggang sa dumating si Major William Stryker. Nag-alok siya ng isang pagpipilian. Sumali sila sa kanyang espesyal na grupo ng mga bearang sundalo, at kapalit nito ay magiging malaya sila. Sumakay ang magkapatid sa isang eroplano para sa kanilang unang misyon, at sa loob nito, nakilala nila ang iba pa nilang magiging kasamahan. Isa na rito si Wade, isang bihasang mandirigma na halos perpektong sundalo. Nasa kanya na ang lahat ng kakayahan na kailangan sa misyon. Ngunit ayon kay Stryker, may isa siyang kahinaan, masyado siyang madaldal. Lumapag ang grupo sa Nigeria, kung saan mabilis na pinabagsak ni Maverick ang mga kalabang sundalo gamit ang kanyang napakahusay na pagbaril. Napakadelikado niya, kayang tamaan ang target mula sa napakalayong distansya. May isang sundalo ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang tangke ng digmaan, at balak niyang paputukan ang mga kalaban gamit ang kanya nito. Ngunit agad na kumilos si Fred, hinaranggan ang bunganga ng kanyan gamit ang kanyang braso, dahilan upang sumabog ang buong tangke. Pinapanood mula sa malayo gamit ang mga security camera, na pagtanto ng negosyanteng may-ari ng refinery na inaatake ang kanyang pasilidad. Mabilis niyang pinatay ang kuryente, umaasang mapipigilan ang mga sumasalakay na makalapit sa kanya. Ngunit ginamit ni Bradley ang kanyang kakayahan upang ibalik ang kuryente, at muling humandar ang buong gusali. Naghanda ang mga gwardya ng kanilang mga armas at itinutok ang mga ito sa pintuan ng elevator, handang bumaril sa sandaling bumukas ito. Si Wade ang nanguna. Pagkabukas pa lang ng pinto, agad siyang sumugod, umiikot at humahataw gamit ang kanyang mga espada. Napakabilis ng kanyang galaw kaya hindi siya tinatamaan ng mga bala, at isa-isa niyang pinabagsak ang bawat gwardya hanggang sa tuluyang tumahimik ang pasilyo. Sa loob ng opisina, sinubukan ng negosyante na kunin ang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa, ngunit huli na ang lahat. Biglang nag-teleport si John papasok sa silid at lumitaw sa tabi niya, nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Sa matinding takot, nag-alok ang lalaki ng kasunduan. Maaari nilang kunin ang lahat ng diamante, ngunit hindi iyon ang gusto ni Stryker. Ang kailangan niya ay impormasyon, partikular kung saan natagpuan ang adamantium. Ibinunyag ng negosyante na nagmula ito sa isang maliit na baryo na 3 araw ang layo mula sa refinery. Pagdating nila sa baryo, kinuha ng grupo ng mga bearang sundalo ang lahat ng mga taga-nayon bilang bihag. Tinanong ni Stryker ang pinuno ng baryo tungkol sa pinagmulan ng adamantium, ngunit tumanggi itong sumagot. Iginiit niyang sagrado ang metal at hindi niya sasabihin kung saan ito nagmula. Dahil nawawalan na ng pasensya, inutusan ni Stryker si Victor na patayin ang pinuno. Matapos mapatay ang kanilang leader, kumalat ang takot sa buong baryo. Sinubukan ng mga natatakot na taga-nayon na tumakas, ngunit walang awa si Victor.
Nang makita ni Logan ang mga inosenteng taong pinapatay, hindi na niya ito nakayanan. Pumagit na siya at sinabi sa kanyang kapatid na pakawalan ang mga natitirang taga-nayon, at tuluyan siyang umalis sa misyon. Inihagis niya sa lupa ang kanyang kwintas na may dog tag. Walang sino man ang nangahas na pigilan siya, dahil alam ng lahat na wala silang laban. Lumipas ang 6 na taon. Namumuhay na ngayon si Logan ng tahimik sa kabundukan ng Canada kasama ang kanyang asawa. Nagtatrabaho siya bilang isang magtutroso, malayo sa mundong iniwan niya. Sa loob ng mga taong iyon, nabuwag ang grupo ng mga Bearang sundalo. Si Bradley ay nagtatrabaho na ngayon sa isang amusement park. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang panatilihing nakasindi ang ilaw sa kanyang tent. Sinusubukan ng mga bisita na patayin ang ilaw upang manalo ng premyo, ngunit walang nagtatagumpay dahil sinisiguro iyon ni Bradley. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang trailer, nakatanggap si Bradley ng hindi inaasahang bisita, si Victor. Agad niyang naunawaan kung bakit naroon ang dati niyang kasamahan. Nanumpa si Bradley na hindi niya kailanman sinabi man ang nangyari noon. Sinabi niyang nagbago na siya at ibang buhay na ang kanyang tinatahak ngayon. Ngunit hindi naroon si Victor upang makipag-usap. Dumating siya para sa isang misyon, at walang makakapidyo sa kanya. Mabilis siyang umatake, gamit ang kanyang matutulis na kuko upang wakasan ang buhay ni Bradley. Habang namamatay si Bradley, sabay na nawalan ng kuryente ang buong amusement park. Sa madaling araw, nagising si Logan mula sa isang bangungot. Sumigaw siya na parang isang hayop, at sa gitna ng takot, biglang lumabas ang kanyang mga kuko, na aksidenteng nakasugat kay Kayla. Hindi ito ikinagulat ni Kayla. Alam niya ang nakaraan ng kanyang asawa. Lumaban na ito sa maraming digmaan, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang binabangungot. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap si Logan ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Stryker, na nag-alok sa kanya ng trabaho. Ngunit hindi interesado si Logan. Matapos mabuhay ng mahigit 100 taon, ang payapang buhay bilang isang magtutroso ang unang pagkakataon na tunay siyang naging masaya. Gayunpaman, ipinilit pa rin ni Stryker ang usapan. Ibinunyag niya na pinatay si Bradley 2 araw na ang nakalipas, at bago pa iyon, napatay na rin si Wade. May isang tao na isa-isang pinapatay ang mga miyembro ng dati nilang grupo. Hindi naapektuhan si Logan. Sinabi niya kay Stryker na kaya niyang alagaan ang sarili niya, at pagkatapos ay umalis siya. Habang pauwi, dumaan siya sa paaralan upang sunduin si Kayla, na nagtatrabaho roon bilang guro. Habang nagmamaneho sila pauwi, nakasalubong nila ang 2 lalaking nagtatalo sa gitna ng kalsada, na nakaharang ang kanilang mga sasakyan. Bumusina si Logan, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Bumaba siya mula sa sasakyan at naghanda na ayusin ang sitwasyon, ngunit nakaramdam si Kayla ng kakaiba. Maayos na kinausap ni Logan ang lalaki upang ilipat ang kanyang sasakyan, ngunit mabilis na uminit ang sitwasyon. Naging agresibo ang lalaki, kaya pumagitna si Kayla. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng 2 lalaki at mahinahong nakiusap na papasukin sila. Nakapagtataka, nakinig ang lalaki. Pinagmasdan ni Logan si Kayla, humanga sa kanyang kalmado at mapanghikayat na presensya. Nang lumanas na ang daan, tahimik silang umuwi. Kinagabihan, nagbahagi si Kayla ng isang kwento kay Logan. Sinabi niya na noon, ang buwan ay may minamahal na nagngangalang Koikwatso. Magkasama silang namuhay sa mundong espirito, naglalakad sa kalangitan gabi-gabi. Ngunit isang araw, may isang selosong espirito na kilala bilang manloloko ang nagsinungaling kay Quatso, na nagsabing gusto ng buwan ang mga bulaklak. Kaya bumaba si Quatso sa mundo upang pumitas ng mga rosas. Ang hindi niya alam, sa sandaling iniwan niya ang mundong espirito, hindi na siya makakabalik pa. Simula noon, gabi-gabi siyang tumitingala sa langit, tinatawag ang buwan, ngunit hindi na niya ito kailanman mahahawakan muli. Pagkatapos ikwento ito, marahang ibinunyag ni Kayla na ang ibig sabihin ng Quatso ay Wolverine. Kinabukasan, matapos ihatid si Logan sa trabaho, nagmaneho si Kayla papunta sa paaralan, ngunit sa daan, nakasalubong niya si Victor. Lumapit ito sa kanyang sasakyan. Samantala, naamoy ni Logan ang presensya ng kanyang kapatid sa kagubatan at agad niya itong sinundan. Nakita niya ang pugot na ulo ng isang mabangis na hayop. Agad niyang naramdaman na may mali. Nasa panganib si Kayla. Mabilis siyang tumakbo sa kagubatan at bumalik sa kalsada, kung saan nakita niya ang truck ni Kayla na iniwan, na may malalalim na bakas ng mga kuko sa buong sasakyan. Tinawag ni Logan ang pangalan ni Kayla at nagmamadaling tumakbo sa kagubatan, desperadong naghahanap. Pagkatapos, nakita niya ito. Nakahandusay si Kayla sa lupa, wala ng buhay, dahilan upang mapanuhod si Logan sa matinding dalamhati. Ang nag-iisang babaeng minahal niya ay wala na, kinuha ng sarili niyang kapatid.
Sinundan ni Logan ang amoy ni Victor at natagpuan niya ito sa loob ng isang bar. Hindi itinago ni Victor ang kanyang intensyon. Inamin niyang pinatay niya si Kayla para lamang makuha ang atensyon ni Logan. Sa matinding galit, agad na sumugod si Logan. Nagbanggaan ang dalawang magkapatid ng buong lakas. Si Victor, na matagal na naghanda para sa sandaling ito, ay lumaban gamit ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit gumanti si Logan at nagawa niyang ibaon ang kanyang mga kuko kay Victor, saka ito ibinagsak sa tambak ng mga troso. Agad na dumampot si Victor ng isang mabigat na troso at inihampas ito kay Logan, dinurog siya sa bigat nito. Pagkatapos, ibinato niya ang kanyang kapatid sa daraanan ng isang umaandar na truck. Malubhang nasugatan si Logan at hirap na hirap tumayo. Habang pilit siyang tumatayo, tinapakan ni Victor ang kanyang mga kuko at binasag ang mga ito. Naiwang wasak at walang malay si Logan, kaya dali-dali siyang dinala sa emergency room. Ngunit nang habarin ng mga doktor ang kanyang damit, laking gulat nila nang makita na ang lahat ng sugat niya ay kusa ng naghihilom. Pagkagising ni Logan sa ospital, galit na galit siya. Hinanap niya si Victor. At sa sandaling iyon, dumating si Stryker. Sinugod siya ni Logan, naniniwalang siya ang may kagagawan ng lahat, ngunit iginiit ni Stryker na wala siyang ideya na si Victor ang pumapatay sa kanilang mga dating kasamahan. Nilinaw ni Logan na gusto niyang maghiganti. Sinabi ni Stryker ng direkta na hindi sapat ang lakas niya upang talunin si Victor, ngunit may paraan. Inalok niya si Logan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihang kayang talunin ang kahit sinong kalaban. Pagkarinig nito, pumayag si Logan na sumailalim sa proseso. Dinala siya ni Stryker sa kanyang lihim na laboratorio, kung saan inihanda siya ni Dr. Carroll para sa operasyon. Sinabihan siya nito na itoon ang isip sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa, isang bagay na sapat na matibay upang malampasan ang sakit. Sinabi ni Logan na mas matindi na ang kanyang pinagdaanan, ngunit binalaan siya ni Carroll na ito na ang pinakamasakit na mararanasan niya. Pumagitna si Stryker at nangakong kapag natapos ito, magiging hindi na siya masisira. Ipinaliwanag niya na matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan niya ang kailangan niya sa Africa. Mula sa pambihirang material na iyon, nakalikha ang kanyang koponan ng metal alloy na kayang tumagal sa anumang atake. Bago magsimula ang operasyon, ibinalik ni Stryker ang dati niyang dog tag, ngunit humiling si Logan ng bago na may nakaukit na pangalang Wolverine. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Stryker sa mga mataas na opisyal ng militar at inanunsyo na sisimulan na nila ang paglikha sa Weapon X. Nagsimula ang eksperimento. Ininject ng mga siyentipiko ang tunaw na adamantium sa mga buto ni Logan. Pumilipat ang kanyang katawan sa sakit at mabilis na tumaas ang tibok ng kanyang puso. Mahigpit na binantayan ni Stryker ang lahat. Naglaan siya ng $250 milyon upang gawing isang hindi mapipigilang sandata si Logan. Ngunit biglang tumigil ang tibok ng puso ni Logan. Natahimik ang buong silid. Bigla, muli itong tumibok. Kinumpirma ng mga siyentipiko na matagumpay ang proseso. Sa unang pagkakataon, nakalikha sila ng isang nilalang na hindi masisira. Sa isang pribadong usapan, sinabi ni Stryker kay Maverick na plano niyang gamitin ang DNA ni Logan upang buuin ang Weapon 11. Upang maprotektahan ang proyekto, iniutos din niyang burahin ang alaala ni Logan. Ngunit ang hindi nila alam, gising pa si Logan at narinig niya ang bawat salita. Determinado siyang panghawakan ang kanyang alaala kay Kayla, kaya kumawala siya. Biglang lumabas ang kanyang mga kuko at tumayo siya mula sa mesa. Sumugod ang mga gwardya, ngunit wala silang nagawa. Mas malakas na ngayon si Logan, at tumatalbog na lamang sa kanya ang mga bala. Sinira niya ang laboratorio, winasak ang mga gate, at tumalon mula sa bangin papunta sa talon sa ibaba. Sa galit, inutusan ni Stryker si Maverick na hanapin siya at patayin. Sa parehong araw, bumalik ang isang matandang mag-asawa sa kanilang bukid matapos ang pagpunta sa syudad. Pagparada nila, napansin nila ang isang hubad na lalaki na pumasok sa kanilang kamalig. Nag-aalala, kinuha ng lalaki na si Travis ang kanyang shotgun at lumapit upang tingnan ito. Sa loob, natagpuan niya si Logan na pagod at giniginaw. Sa halip na matakot, inalok niya ito ng kumot at pinapasok sa kanilang bahay. Matapos ang mainit na palaygo, sinuot ni Logan ang mga damit na dati ay pag-aari ng kanilang yumaong anak. Sinuri niya ang kanyang bagong metal na mga kuko at napansin na kapag pinagdikit niya ang mga ito, naglalabas ito ng mga spark. Nagulat si Logan at aksidenteng nahati ang lababo sa dalawa. Kalmadong sinabi ni Travis na handa na ang hapunan, habang sinusubukan ni Logan na linisin ang kalat. Sa hapag, humingi ng paumanhin si Logan at nangakong papalitan ang nasirang lababo. Matapos kumain, bumalik siya sa kamalig para magpalipos ng gabi. Kinabukasan, binisita siya ni Travis at inalok ang lumang jacket ng kanyang anak. Inalok din niya si Logan na sumakay sa motorsiklo.
Ngunit biglang dumating si Heather na may dalang almusal, pero bago pa niya ito maibigay, isang bala ang dumaan sa bintana at tumama sa kanya. Sumunod pa ang isa pang putok na tumama kay Travis, at namatay ito sa mga bisig ni Logan. Isang helicopter ang papalapit, nagpapakawalan ng mga missile at pinasabog ang kamalig. Ngunit nakatakas si Logan sa tamang oras at mabilis na umalis papunta sa kagubatan gamit ang motorsiklo. Pagbalik niya sa kalsada, hinabol siya ng mga tangke ng militar. Mabilis siyang umikot at umatake. Gamit ang kanyang mga kuko, napahinto niya ang isa sa mga tangke at muntik pang tamaan ang helicopter. Nakaiwas ang piloto sa mga bumagsak na bahagi, at sinubukan ni Logan na paputukan ito gamit ang kanyan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nasira ng mga sundalo ang isa nilang sariling tangke. Sinamantala ni Logan ang pagkakataon, tumalon siya papunta sa helicopter at winasak ang mga rotor nito, dahilan upang bumagsak ito ng marahas. Nakaligtas si Maverick sa pagbagsak, at agad na nagradyo si Stryker upang alamin kung patay na si Weapon X. Kinuha ni Logan ang radyo at nagbigay ng malinaw na mensahe. Kapag natapos na niya si Victor, susunod si Stryker. Bago umalis, pinagdikit ni Wolverine ang kanyang mga kuko upang lumikha ng apoy. Sinindihan niya ang tumagas na gasolina at naglakad palayo habang sumasabog ang helicopter sa likuran niya. Matapos ang ilang oras na biyahe, dumating si Logan sa Las Vegas at hinanap ang dati niyang kasamahan na si John. Nagkumustahan ang dalawa, at ipinaliwanag ni John na matapos umalis si Logan, lalo pang naging marahas si Victor. Nang simulan ni Stryker ang panghuhuli sa mga mutant, tuluyan nang umalis si John sa grupo. Tinanong ni Logan kung may alam si John tungkol sa isang isla. Bago siya makatakas sa laboratorio ni Stryker, may narinig siyang binanggit tungkol dito. Sinabi ni John na wala siyang gaanong alam, ngunit iminungkahi niyang baka si Fred ang may alam. Mula nang umalis si Fred sa grupo, bumagsak ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng problema sa pagkain at labis na tumaba. Binalaan ni John si Logan na huwag banggitin iyon kapag nakita nila si Fred. Ngunit nang lapitan ni Logan si Fred, kabaligtaran ang ginawa niya. Tinawag niya itong mataba. Agad na gumanti si Fred at sinuntok si Logan ng napakalakas, dahilan upang tumilapon siya. Upang mapilit si Fred na magsalita, pumasok si Logan sa ring kasama siya. Nagsimula silang maglaban. Walang epekto ang mga suntok ni Logan, at paulit-ulit siyang pinabagsak ni Fred. Ngunit hindi alam ni Fred na ang balangkas ni Logan ay nababalutan na ng adamantium. Nang subukan ni Fred na tapusin ang laban gamit ang isang malakas na ulo, siya ang napaatras sa sakit. Sinamantala ni Logan ang pagkakataon at pinatumba siya. Pagkagising ni Fred, hiniling ni Logan na sabihin nito kung nasaan si Victor. Ibinunyag ni Fred na kasama ni Victor si Stryker sa isla. Magkasama nilang hinuhuli ang mga mutant at dinadala roon para sa mga eksperimento. Biglang naunawaan ni Logan na isa lamang pala itong plano. Ang pagkamatay ni Kayla ay ginawa upang itulak siya na pumayag sa proseso ng adamantium. Hindi alam ni Fred ang eksaktong lokasyon ng isla, ngunit sinabi niya na may isang mutant ang nakatakas mula roon. Ang pangalan niya ay Remy LeBeau, na mas kilala bilang Gambit. Hindi nag-aksaya ng oras si Logan at agad siyang umalis upang hanapin ito. Nagpa siya rin si John na samahan siya sa paghahanap. Habang nasa klase, isang estudyante na nagngangalang Scott Summers ang nagsimulang makaramdam ng matinding sakit sa ulo. Naiinis ang kanyang guro at pinatanggal ang kanyang salamin, ngunit tumanggi si Scott at iginiit na hindi niya ito kayang alisin. Bilang parusa, pinaiwan siya pagkatapos ng klase. Maya-maya, habang nag-iisa si Scott sa silid-aralan, napansin niya ang isang matangkad at nakakatakot na figure na papalapit. Ito si Victor, na kilala rin bilang Sabretooth. Kumikilos ang mutant ng may bilis at lakas na parang hayop. Sinubukang tumakas ni Scott, ngunit mabilis siyang nahuli ni Victor at ibinagsak. Sa gitna ng pakikipagbuno, natanggal ang salamin ni Scott, at ang kanyang hindi makontrol na laser beam ay biglang pumutok, sinira ang malaking bahagi ng paaralan. Hindi man lang natinag si Victor. Hinuli niya si Scott at pinigilan ito hanggang sa dumating si Stryker. Ininject ni Stryker ang bata ng pampakalma upang ihanda siyang dalhin sa misteryosong isla. Sa gabing iyon, dumating sina Logan at John sa isang nightclub kung saan natagpuan nila si Remy LeBeau, na kilala bilang Gambit, na naglalaro ng poker. Pumasok si Logan upang makipag-usap sa kanya, habang si John ay naghintay malapit sa entrada at napansin si Victor sa paligid. Sinundan niya ito at nadiskubre na kagagaling lang ni Victor sa pagpatay sa isa pa nilang dating kasamahan, si Bradley.
Sa galit, sinubukan ni John na ipaghiganti ang kanyang kaibigan, ngunit masyadong mabilis si Victor. Nahulaan nito ang bawat galaw ni John at pinatay siya sa pamamagitan ng suntok na dumaan diretso sa kanyang dibdib. Sa loob, kinakausap ni Logan si Gambit. Sinabi niya sa binata na kailangan niyang makarating sa isla na dati nitong tinakasan. Nang makita ni Gambit ang dog tag ni Logan, napagtanto niyang pareho ito sa suot ng mga taong kumuha sa kanya noon. Biglang umatake si Gambit, pinuno ng enerhiya ang kanyang mga baraha at pinalipad si Logan palabas ng nightclub. Napadapa si Logan sa labas at nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni John. Sa matinding galit, agad siyang sumugod kay Victor. Ibinabaon niya ang kanyang mga kuko sa dibdib nito at handa na sana niyang tapusin ito, ngunit biglang kumagitna si Gambit. Inatake niya si Logan gamit ang kanyang staff, na nagbigay kay Sabretooth ng sapat na oras upang makatayo muli at makatakas. Sinubukan ni Logan na habulin siya, ngunit hinaranggan siya ni Gambit. Natatakot itong mahuli muli at dalhin pabalik sa isla, kaya mas pinili niyang lumaban kaysa mahuli. Ngunit kahit na may kakayahan siya, hindi niya kayang tapatan ang bagong lakas ni Logan. Matapos siyang matalo, nilinaw ni Logan ang kanyang layunin. Pupunta siya sa isla upang wasakin si Victor, si Stryker, at ang lahat ng sangkot sa mga eksperimento. Nang marinig ito, pumayag na si Gambit na dalhin siya roon. Habang papalapit ang kanilang maliit na eroplano sa isla, tumalon si Logan pababa at sumisid sa tubig. Palihim siyang pumasok sa mahigpit na binabantayang pasilidad at dumiretso sa laboratorio kung saan naghihintay si Stryker. Hiniling ni Logan na sabihin ang katotohanan. Bakit siya ginawang sandata kung ang lahat ng pag-atake ni Victor ay planado lamang? Sa wakas, ibinunyag ni Stryker ang plano. Hindi niya kailangan si Logan dahil lamang sa lakas nito. Kailangan niya ang DNA nito upang makumplito ang isang bagong nilalang, isang makapangyarihang mutant na tinatawag na Deadpool. Dahil kay Logan, natapos na nila ang pagbuo sa Weapon 11. Habang nag-uusap sila, biglang may nakita si Logan sa likuran niya. Si Kayla iyon. Nabigla siya at hindi agad makapaniwala. Inakala niyang panlilin lang lamang ito, isang mutant na nagkukunwari upang guluhin siya. Ngunit sinabi ni Stryker ang totoo. Hindi siya impostor. Siya ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Stryker na noong araw na akala ni Logan ay namatay si Kayla, ininject siya ng gamot na nagpabagal sa tibok ng kanyang puso hanggang magmukhang patay siya. Hindi siya kailanman pinatay. Pinilit siyang tulungan si Stryker dahil hawak nito bilang bihag ang kanyang kapatid na si Emma sa isla. Si Emma ay isang mutant na may balat na kasing tigas ng diamante. Ang kakayahan naman ni Kayla ay kontrolin ang sino mang mahawakan niya. Sinabi ni Stryker na ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Logan ay bahagi ng plano. Ang buong relasyon nila ay kasinungalingan. Sa narinig na ito, napuno ng luha ang mga mata ni Kayla, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niyang kapag nagsalita siya, mapapahamak ang kanyang kapatid. Pagkatapos umalis ng galit si Logan, humarap si Kayla kay Stryker at nakiusap na tuparin nito ang pangako. Ginawa na niya ang lahat ng hinihingi nito, kaya dapat palayain na ang kanyang kapatid. Ngunit tumanggi si Stryker. Sinabi niyang kailangang manatili si Emma sa laboratorio dahil wala nang ibang katulad ang kanyang mutation. Sa sandaling iyon, pumasok si Victor sa laboratorio. Galit na galit siya dahil hinayaan ni Stryker na mabuhay si Logan. Nang subukan ni Kayla na pigilan siya gamit ang kanyang kapangyarihan, marahas siyang sinaktan ni Victor. Nang marinig ni Logan ang kanyang sigaw, mabilis siyang bumalik at agad na sumugod sa kanyang kapatid. Muli silang nagbanggaan sa isang mabagsik na labanan. Nakuha ni Logan ang kalamangan at nagkaroon ng pagkakataon na tapusin si Victor, ngunit pumagitna si Kayla. Pinaalala niya kay Logan na ang lalaking minahal niya ay hindi isang hayop. Ibinaba ni Logan ang kanyang mga kuko. Sa halip na patayin si Victor, pinatumba niya ito at iniwan. Matapos ang laban, tiniyak ni Kayla kay Logan na hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang damdamin nito. Totoo ang lahat ng pinagsamahan nila. Ipinaliwanag niyang sumunod lamang siya sa plano ni Stryker upang protektahan ang kanyang kapatid na si Emma Frost. Pagkarinig nito, nagpa siya si Wolverine na tulungan si Kayla na iligtas si Emma. Samantala, inutusan ni Stryker ang siyentipiko na i-activate ang Weapon 11, kahit hindi pa ganap ang proseso.
Habang naglalakad si Logan sa loob ng pasilidad, nakita niya ang mga kulungan na puno ng mga bihag na mutant. Walang pag-aalinlangan, winasak niya ang mga ito at pinalaya ang mga bihag. Habang papalabas na sila sa pangunahing gate, biglang lumitaw si Deadpool. Ang pinakabagong likha ni Stryker, na dati ay si Wade, ay isa na ngayong walang sariling pag-iisip na sandata sa ilalim ng kanyang kontrol. Sinabi ni Logan kay Kayla na dalhin ang mga mutant sa ibang daanan, habang siya ay mananatili upang lumaban. Hinarap ni Wolverine ang dati niyang kasamahan. Ngunit ang bersyong ito ni Wade ay halos imposible pigilan. Mas mabilis pa ang kanyang paghilom kaysa kay Logan, kaya naging napakahirap ng laban. Sa ibang bahagi ng pasilidad, inatake ng mga armadong gwardya ang mga nakatakas na mutant. Sa gitna ng kaguluhan, ginawang diamante ni Emma Frost ang kanyang balat upang protektahan ang iba, habang ginamit ni Scott Summers ang kanyang laser upang pabagsakin ang mga kalaban. Nang lumanas ang daan, sinabi ni Kayla sa kanyang kapatid na hindi siya maaaring sumama sa kanila. Nasugatan siya, ngunit ayaw niyang malaman ito ni Emma. Pinakiusapan niya itong dalhin ang iba at tumakas. Kahit nalilito sa desisyon ng kanyang kapatid, pumayag si Emma at pinangunahan ang grupo palabas, nang hindi alam na nabaril si Kayla. Habang naliligaw sa parang maze na pasilyo ng pasilidad, nagsimulang mataranta ang grupo, hanggang sa marinig ni Scott ang isang kalmadong boses sa kanyang isipan na gumagabay sa kanila patungo sa kaligtasan. Samantala, umakyat si Wolverine sa tuktok ng tore, sinusubukang takasan ang nakamamatay na sandatang humahabol sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nag-teleport si Deadpool, na ngayon ay kilala bilang Weapon 11, at lumitaw sa kanyang tabi. Ibinabaon nito ang kanyang mga espada kay Logan at naghahanda ng tapusin siya. Biglang dumating si Victor Sabretooth at itinulak si Deadpool palayo. Ipinahayag niya na siya lamang ang may karapatang pumatay sa kanyang kapatid. Dahil dito, nagsanib puwersa ang dalawa upang labanan ang halimaw na mutant. Inatake sila ni Deadpool ng sabay, gamit ang kanyang teleportation upang manatiling isang hakbang sa unahan. Sa sandaling akala ni Victor na nahuli na niya ito, bigla itong nawala at lumitaw sa kabilang panig. Inactivate ni Stryker ang susunod na kakayahan ni Deadpool, ang Optic Blasts, katulad kay Scott Summers. Nagpakawala si Deadpool ng mga laser mula sa kanyang mga mata. Ginamit ni Wolverine ang kanyang mga kuko upang harangin ang atake, habang sinubukan ni Victor na atakihin siya mula sa likuran. Ngunit nabigo ang galaw na iyon, at malakas na tinamaan si Victor ng laser. Nang makita ni Logan na nasa bingit ng kamatayan ang kanyang kapatid, agad siyang sumugod at hiniwa ang leeg ni Deadpool, tuluyang pinabagsak ito. Kahit patay na, nanatiling bukas ang mga mata ni Wade Wilson habang nagsisimulang gumuho ang tore sa paligid nila. Sinira ng mga laser ang istruktura. Bilang huling hakbang, kinuha ni Stryker ang isang baril na may lamang bala ng adamantium at planong barilin si Wolverine sa ulo. Alam niyang hindi siya mamamatay. Maghihilom ang katawan ni Logan, ngunit mabubura ang kanyang alaala, upang hindi na siya makabalik para maghiganti. Habang bumabagsak ang tore, napilitang tumalon sina Logan at Victor. Bumagsak si Logan sa lupa at muntik ng madaganan ng mga debris. Ngunit sa tamang oras, dumating si Gambit at winasak ang malaking tipak ng semento gamit ang kanyang staff, kaya nailigtas siya. Biglang narinig ni Logan ang boses ni Kayla na tumatawag sa kanya. Sinabi niya kay Scott Summers, ang batang mutant na makikilala bilang Cyclops, na tulungan ang iba na tumatakas mula sa isla. Agad na tumakbo si Logan papunta kay Kayla. Tumingin ito sa kanya at marahang nagsabing mahal na mahal siya nito. Doon napansin ni Logan na siya ay nabaril. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig, determinado na dalhin siya sa ligtas na lugar. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumitaw si Stryker at nagpaputok. Sumugod si Logan papunta sa kanya, ngunit binaril siya ni Stryker sa ulo gamit ang bala na gawa sa adamantium. Bumagsak si Logan sa lupa at nawalan ng malay. Muli pang nagpaputok si Stryker, sinigurong tuluyan ng mabubura ang kanyang alaala. Pagkatapos, lumapit siya kay Kayla at itinutok ang baril dito, ngunit bago pa siya makaputok, nahawakan ni Kayla ang kanyang paa. Gamit ang kanyang kapangyarihan, kinontrol niya ang isipan ni Stryker sa halip na utusan itong tapusin siya. Sinabi niya rito na maglakad hanggang sa magdugo ang kanyang mga paa, at magpatuloy pa rin sa paglalakad. Tumanggi siyang maging katulad nito. Samantala, nakarating na sa ibabaw ang mga nailigtas na mutant. Naghihintay sa kanila si Professor Charles Xavier. Napagtanto ni Scott na si Xavier ang boses na narinig niya sa kanyang isipan, nagamabay sa kanila palabas ng maze patungo sa kalayaan. Nang makitang ligtas na
na ang iba, bumalik si Remy LeBeau Gambit upang hanapin si Logan, nakakagising pa lamang. Ngunit wala na siyang maalala. Tiningnan niya ang dog tag sa kanyang leeg at doon niya nalaman na ang pangalan niya ay Wolverine. Nalilito, tinanong niya kung nasaan siya. Naintindihan ni Gambit ang nangyari, kaya sinabi niyang magkaibigan sila. Wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Logan na sumama sa kanya. Ngunit habang naglalakad sila, nakita niya ang katawan ni Kayla. Hindi niya ito nakilala, ngunit may kung anong pamilyar sa kanya tungkol dito. Sa di kalayuan, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga sirena, at sinabi ni Logan kay Gambit na mauna na ito, at hahanapin na lamang niya ang sarili niyang landas. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Marcos Talans, Loops Gamang, Rafi Desen, Jomal Kamanian, Cloves Bongs from Cebu City, Darel Calido from Samar, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laom, Jonathan Torrejos from Masbate, Rex Ferrando from Sargent Rivera Quezon City at Palawan, at Reyeng Ada Simbajon from Iloilo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.